Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, ang Facebook reel posted by Duterte Legacy. Interview, may mga vlogger si Third Floor Studio, in-interview nila si Congressman Toby Chanco. Pinag-usapan nila ang fake news. Sino ba ang mga mastermind ng mga fake news troll farms? Nako, ito, walang patumpik-tumpik, very matapang. Payag ni Sandro Marcos, sabi ni Congressman Toby Chanco ang nagpapakalat ng fake news o troll farms. So, pakinggan natin. Kanya kong non-government against fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o nagpa-practice ng fake news? Okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko, dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, doon ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos, yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, Yun, tumpak ka, Ibi. Kamo, kahit ikaw, hindi tayo nag-uusap privately, wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? Siya yung puppet master. Si Ponyong. Oo, diba? Oo. Ang galing Ang ganda ng bahay niyan, Kong. Ang ganda ng bahay niya, may infinity pool. Hindi lang bahay. Tignan mo naman ang lifestyle niyan. Oh, yun. So yun ang nagpapatunay. Yung puppet master, yung papatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Patay. So, naka-budget ho. Gamit ang taxpayers' money. Kung kasi matindi yung kampanya kong ng government against fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o nagpa-practice ng fake news? Okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko, dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, doon ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos, yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, Yun, tumpak ka, Ibi. Kamo, kahit ikaw, hindi tayo nag-uusap privately, wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? Siya yung puppet master. Si Ponyong. Ponyo. Diba? Oo. Ang galing Ang ganda ng bahay niyan, Kong. Ang ganda ng bahay niya, may infinity pool. Hindi lang bahay. Tignan mo naman ang lifestyle niyan. Oh, yun. So yun ang nagpapatunay. Yung puppet master, yung papatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. So, naka-budget ho. Gamit ang taxpayers' money. Kung kasi matindi yung kampanya kong ng government. Yan, dalawang kongresista narinig ko. Congressman Marcoleta at sino pa yung isang congressman kini-question yan ay si Congressman Libiste ata na ang laki ng budget ng troll farms. Kini-question yung budget ng PCO 2.56 billion at kaparte niyan napupunta sa pag-employ ng mga troll army o troll farms. Pera natin. Kaya pansinin nyo, pag may mga post na against sa Marcos Jr., ang daming mga nagko-comment. Tignan mo naman yung naka-lock profile, kakaunti ang kanilang followers. Tapos may mga nagpo-post din ng mga pabor na pabor sa gobyerno, ganun din. Ay, but anyway, ano naman ito? Mismo ang presidente. Umamin, mayroong video niyan kumakalat. Sabi ng Pangulo, wala tayong access sa mainstream media. I think this was before yung election ng May 2022 presidential. Walang pumapansin na mainstream media kay Marcos noon Wala tayong access. Kaya ang ginawa natin, nag-create tayo ng troll farms. Mismo sa bibig ng Pangulo. At ito, pinakilala niya yung leader ng troll farms.
So, ay nako. Tapos sabi nila, labanan ng fake news. Anti-Claire, mayroon pa silang launching kuno sa Malacanang. When was that? Last year o 2 years ago. Gumastos tayo. Launching. Labanan ng fake news. Mismo. Salamat po, Congressman Toby Chanco, sa inyong walang patumpik-tumpik. Ito yung mga tao may prinsipyo. Basa tayo sa mga comments ng sandali. Sino si Sopronio? Basta narinig ko na ito, Deputy House Secretary General panahon niya. No? Siya daw, bagman daw ito eh. The Adventurer, ang daming paid vloggers at trolls ng administration. Pwede ba ipa-lifestyle check yang si Pongyong? Kaya pala ang daming puppet at bayarang vloggers. Auntie Claire, kahol ka na naman. Nagsalita na naman si Congressman Toby Chanco. Grabe pera pa rin pala ng bansa ang ginagastos para sa mga troll farms na yan. Gusto ko itong si Congressman Toby. Tumiwalag na ba siya kay BBM? Agoy, bulabog. Aha, ito pala yung sinasabing Marcos legacy. Okay. Mga DDS vlogger, meron bang nagbabayad? Meron naman si YouTube o kaya si Facebook. Yun lang, mga kami. Ganito kami. Yung mga walang nagbabayad sa amin na Duterte. We are doing this. Nag-vlog kami. Ako organic. Dahil nakita ko, naramdaman ko, naging beneficiary ako ng Duterte brand of leadership and governance. Kaya ako, bayad lang sa YouTube ang tinatanggap ko. From my heart. Sinusuportahan ko ang Duterte dahil alam ko, sila ang may tunay na malasakit sa taong bayan. Tapang at malasakit. Ipinakita ni Tatay Digong, pinakita ni BP Sara, yung mga kapatid niya. Kaya, go lang tayo mga ka-DDS. Konting panahon na lang. Uupo ulit isang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami tap. Sambay. Ano pa rin mo pala? Babak. Ano ang nagansang kan sipit sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
Tao sin, ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano, limang ka. So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39. So, na kay anak? Kabalay. Na kay anak. Naa. So sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong kasalamat. Sige te, salamat po.